May 27-2024 isang Wing Lung-10 ng Chinese Air Force ang lumipad sa ibabaw ng katubigan sa hilaga ng Okinawa sa Japan. Ito ay lubhang ikinagalit ng Japan at talagang pinag-usapan sa buong Tokyo. Talagang nagiging mas agresibo na ang China sa kanilang mga aksyon sa Silangang Asya. Ngayon, Kyumang Japan naman ang nakatikim ng kanilang panghaharas. Subalit ano nga ba ang magiging resulta sa ginawa ng China? Alam naman natin na ang Japan ay may hidwaan din sa bansang China. Ito na ba ang magiging dahilan sa pagsali ng Japan sa mga tensyon? Ito ang ating aalamin sa video natin ngayon. Natuklasan ng Japan Defense Force ang isang advanced drone na mula sa China na tila walang pakialam sa paglipad sa mismong katubigan ng Okinawa. Ang Wing Lung-10 drone na kilala sa mga kakayahan nito sa pagsubaybay at pagwelga ay kumakatawan sa mga pagsulong ng China sa unmanned aerial na teknolohiya at ang pagtaas ng diin nito sa paggawa ng makabago sa mga kakayahan nitong militar. Ang pagkakaroon ng mga naturang drone sa mga estratehikong lugar malapit sa Okinawa ay naguudyok sa mga intensyon at layunin ng China sa rehiyon, partikular na sa gitna ng mga alitan sa teritoryo at mga tensyon sa rehiyon. Pero bago ko ituloy ang usapin, alamin muna natin ang Wing Lung-10 ng China. Ang Wing Lung-10 drone ay isang surveillance drone o tinatawag din na Cloud Shadow Military Drone WZ-10 ay isang sasakyan na ginagamit para magmasid at mag-imbestiga sa kalangitan. Ito ay pinapatakbo lamang ng system remote connection at walang tao ang sumasakay sa eroplanong ito. Kaya nitong lumipad sa 15,000 meters o 49,000 feet. Mayroon din itong high-altitude long endurance na may kakayahang magpatagal sa eroplano sa itaas kahit paabutan ng ilang oras. Ito ay nabuo noong 2017 ng Chengdu Aircraft Industry Group ng Chinese Air Force. Siyempre, ang layunin nito ay magbigay ng direktibang pag-atake sa kanilang mga targets o strike missions. Halos may pagkakaparehas ito sa mga drones na ginagamit ng Ukraine sa giyera nito sa Russia. Na-modified na ito ng China at ngayon nga ay fully operational na ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit sinubukan nilang ipalipad ang surveillance drone sa kalangitan at nakarating pa nga sa Japan. Ayon sa Chinese state media, layunin ng kanilang ginawa ay masubukan kung saan aabot ang drone sa himpapawid at ma-check kung hanggang saan ito tatagal. Hindi na nagdalawang isip pa ang Japan at nagpadala kaagad ng mga fighter jets upang harangin ang Chinese surveillance at strike drone na namataan nga sa Okinawa. Sabi ng Japan Air Self-Defense Force, una nilang nakita ang drone na lumilipad patungo sa silangang bahagi at tila nagmula pa sa kabisera ng China, ang Beijing. Pagkatapos ay lumipad ito sa ibabaw ng katubigan sa kanluran ng Amami Oshima sa Okinawa. Pagkatapos agad nila itong hinarang at sinundan gamit ang mga makabagong fighter jets ng Japan. Nang mapansin siguro ng drone mula sa China na hinahabol ito ng mga fighter jets, ay nagpa siya itong lumihis ng landas at pabalik na umalis sa nasabing karagatan. Hindi naman nagbigay ng detalyado na impormasyon ang Joint Staff ng Japan at Ministry of Defense sa karagdagang balita kung ano ang mga sumunod na nangyayari sa isang tawag noong Martes. Subalit nakumpirma na nga na Wing Lung-10 ang ipinadala ng China sa Okinawa. Dumating ang mga drones na ito pagkatapos inanunsyo ng Japan na may nakita rin silang mga barko ng Chino na malapit sa pinagtatalunang Diaoyu Islands na kilala bilang Senkaku Islands sa Japan. Ito lang naman ang ika-158 na magkakasunod na araw na namataan ang mga barkong ito. Ang mga isla sa Senkaku Islands ay matagal nang pinagmumulan ng tensyon sa pagitan ng Japan at China, kung saan ang dalawang bansa ay nag-aangkin ng soberanya. Ayon pa sa China, mabilis na silang nakakagawa ngayon ng mga iba't ibang unmanned aerial vehicles katulad nga ng high-altitude long endurance na Wing Lung-10. Maganda raw ito para sa pagbabantay at magagamit para sa pagdadala ng mga sandata tulad ng missiles. Pero hindi lang ito ang nakikita ng Japan. Para sa kanila, kaya ito ginagawa ng China ay para mas makapagmasid sila o makapag-espiya sa mga teritoryo at karagatan na gusto nilang angkinin.
Alam naman din natin na garapalan na kung magnakaw ng mga isla itong China at gusto na sila ang maghari sa South China Sea o West Philippine Sea. Kaya naman, malaking tulong ang mga surveillance drone para mas mapadali ang kanilang trabaho. Banta umano ang ginagawa ng Chinese Air Force, lalo na sa mga misyon nito sa himpapawid, na maaring makaapekto sa maritime at airspace ng mga bansang nakapalibot dito. Nanindigan rin ng China na wala silang nilabag na batas o anumang airspace treaty sa bansang Japan. Higit pa rito, ang Winglong 10 UAV kasama ang mga naunang prototype nito ay ipinakita sa iba't ibang mga air show na nagpapakita ng mga configuration na may maraming hardpoint para sa pag-mount ng mga armas, tulad ng precision-guided bomb at air-to-surface missiles. Pinahuhusay ng feature na ito ang versatility ng sasakyang panghimpapawid at binibigyang daan itong magsagawa ng mga strike mission ng epektibo na nagpapalawak ng mga kakayahan nito sa pagpapatakbo ng higit pa sa electronic warfare upang isama ang mga nakakasakit na kakayahan para sa mga precision strike. Ang kamakailang pagpasok ng WZ-10 sa pangalan at basbas ng People's Liberation Army, PLA, ay nagpapahiwatig ng mga pagsulong ng China sa teknolohiya ng UAV at ang pagsasama nito ng mga unmanned platform sa mga operasyong militar. Ang deployment ng Winglong 10 ay binibigyang diin ang pangako ng China na gawing moderno ang mga kakayahan sa pagtatanggol nito at isama ang mga makabagong teknolohiya sa mga estratehiyang militar nito. Habang dumarami ang Winglong 10 UAV at patuloy na umuunlad sa larangan ng surveillance security, hindi pa rin masasabi na malakas na talaga ang China o hindi naman magagawa na nitong manakop ng mga bansa. Kung matatandaan kasi, mas marami ring drones ang Amerika at ang iba pa nga ay ipinagamit pa sa Ukraine laban sa patuloy nitong digmaan sa Kyiv. At kung ikukumpara naman, ay mas malakas ang mga drone ng Amerika at iba pang Western countries kumpara sa Winglong 10. Ang dual role ng aircraft bilang intelligence gathering platform at precision strike asset ay pagpapakita ng mga pagsisikap ng China na pahusayin ang aerial capabilities nito at mapanatili ang matatag na presensya sa umuusbong na landscape ng modernong digmaan. Hindi na rin naman bago ang ganitong panghihimasok ng China sa Japan dahil madalas ang mga Chinese Coast Guard ay pumapasok din sa tubig na sakop ng Senkaku Island. Talagang matigas ang China at hindi na malaman kung saan kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha dahil pati Japan ay kanilang pinapasok din. Gayunpaman, bilang ganti nagpadala ang US ng karagdagang drones upang magmasid sa Okinawa. Dineploy nila ang mga MQ-4 Sea Triton Maritime Surveillance Aircraft sa Japan. Ito ay mula mismo sa Tokyo Times. Ang mga Triton na nakabase sa Guam ay lilipad palabas ng Cadena Air Base hanggang Oktubre ngayong taon. At hindi biro ang mga surveillance drone na ito dahil kaya nitong makipagsabayan sa mga surveillance drone ng China at maaring mas malakas pa ito kumpara sa Winglong 10. Ang mga drones na ito ay magsasagawa ng mga misyon sa rehiyon ng Nansei at sa mga nakapaligid na lugar nito, papalakasin nito ang airspace defense ng Japan at sisiguraduhin na hindi na mauilit pa ang ginawa ng China. Ito ay pahayag ng Military Base Affairs Division ng Okinawa Prefecture. Ang mga isla ng Nansei ay umaabot mula Kyushu. Ito rin ang pinakatimog at pangunahing isla ng Japan hanggang sa Taiwan. Sa huli, pinangangasiwaan ng Joint Staff Office ang Maritime, Ground at Air Self-Defense Forces ng Japan, na nagbibigay diin sa estratehikong kahalagahan ng pagpapanatili ng pagbabantay sa rehiyon. Ang pagkakita ng Winglong 10 drone ng China sa katubigan sa hilaga ng Okinawa ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng mga aktibidad sa postura at surveillance ng militar sa East China Sea. Ang pagkakadiskubre ng Japan sa nasabing sasakyang panghimpapawid ng China ay isang patunay na ang China ay gumagawa na talaga ng mga agresibong aksyon sa rehiyon at kailangan itong mapigilan sa lalong madaling panahon. Pero dapat din maisip ng China na tahimik ang bansang Japan ngayon at hindi nakikisabay sa mga ingay at tensyon na nangyayari sa mundo. Marahil ay naghahanda lamang ito
at masusing nagmamasid sa mga banta ng kaguluhan, at kapag dumating na nga ang tamang tiyempo ay aatake rin ito kung kinakailangan. Dahil sa ginawa ng China ay mas lalo lamang nitong pinag-iinit ang mga bansa na malapit sa tunggalian na teritoryo. Tila ba ang China ay talagang gustong subukan ang tapang ng mga bansa na kalaban nila sa pamamagitan ng pang-aasar sa mga ito. Subalit alam naman natin na ibang usapan na kapag ang Japan ang kumilos dahil subok na ang bansang ito sa mga makabagong sandata at mga karanasan sa giyera. Ang patuloy na aksyon ng China ay maaring humantong sa mas malaking kaguluhan na pwede pa ngang mapunta sa digmaan sa hinaharap.